Ramir Boulder po. Update po tayo sa mainit na impeachment ni BP Sara, ano? Sapagkat mayroon po siyang salaysay, mayroon po siyang talumpati tungkol sa kanyang tungkol sa paratang sa kanya ng akbayan. Ang nag-file po ng impeachment laban kay BP Sara ay dalawa. Isang akbayan na grupo nila Riza Hontiveros at itong si Cheldok, no? Ang pangalawa ay grupo ng liberal, mamamayang liberal na grupo naman ah, Laila de Lima, at saka yung mga mamamayang nagkasama niya, ano? Ito po ay binubuo ng yung apo ni Cory Aquino, ano? Sila po ang nag-file ng pangalawang impeachment, ano, laban kay BP Sara. Ito, bibigyan lang po natin ng reaction mga sinasabi niya tungkol po sa kanyang impeachment, ano. Ito po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ugmaayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Isang papel daw na walang kalakip na ebidensya na magpapatunay, ano? Laban daw sa kanya. Ibig mong sabihin itong mga impeachment complaint ng akbayan walang ebidensya? Wala silang ebidensya? Imposible naman na walang ebidensya yan. Alam na alam nila yung proseso ng impeachment complaint, ano? Na kailangan mong magdala ng mga ebidensya. Ang dami-dami nga nilang ebidensya eh. Ano? Lalo na itong mga mamamayang liberal, napakaraming ebidensya. Naka-postcard pa nga hinatid doon sa Congress, ano? Oh, imposible. Hindi po ako naniniwala na walang ebidensya. Yun na nga lang sinasabi na Mary Grace Piatos na fictitious. Isa ng ebidensya yun. Paano mo mapapatunayan yan? Alias? AKA? Wala naman talagang totoong taong Mary Grace Piatos. Kung alias yun, kailangan may kaakibat na totoong pangalan yun kasi nga iniimbestigahan. Oh? Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Ito pa, naging sagot daw nila sa kanyang pag-alis sa cabinet ni President Marcos. Pati dito, dinama niya si President Marcos. Pakinggan niyo po. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan. Hindi raw maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na paglugmok ng bayan. Ito. Sa kahirapan, dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Kapabayaan at bisyo. Mayroon ka bang ebidensya dyan na pinabayaan ni Bongbong Marcos? At saka yung sa kanya sinabi mong bisyo? Kayo lang ang gumawa niyan. Lalo na yung pulboronic video na in-upload ni itong si Harry Roque na talagang napatunayan ng NBI na ito'y isang AI. Anong masasabi niyo diyan? Nako po, gumagawa ito ng kwento. Tapos bakit hindi mo ibinanggit dito? Kung totoo, bakit hindi mo binanggit dito yung isang impeachment mo na galing sa mamamayang liberal nila Laila de Lima? Sige nga, silang nag-endorse niyan. Bakit yung akbayan lang ng complaint lang ng akbayan ang binabanggit mo? Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang investigation in aid of legislation. Hindi upang lumikha ng batas,
kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition. Yan na pa, yan pa ang isa, fishing expedition. Imposible na fishing expedition 'yan. Kasi ang fishing expedition walang tiyak na ebidensya na nagpapatunay sa krimen. Oh, paano mo nasabing fishing expedition? Ang dami-dami ngang ebidensya laban sa'yo. Yun mga fictitious name ng mga tumanggap ng confidential at ah, confidential at saka ng OBP at saka sa DSWD. Sila Jay Camote, ha? May mga pangalang Oishi pa nga ron, eh. Si McDonald, ha? Totoo bang pangalan niyang mga 'yan? Nung verify sa PSA wala, eh. Hindi naman existing. Birth record, death record, wala. Hmm. Paano mo sasabihing walang ebidensya? Yun na nga lang, yung mga fictitious names ng mga recipient mo, ng confidential fund, ha? Hindi mo nga mapatunayan, oh, na ito yung mga tao, ano ito, alias? Kung may alias man, halimbawa, ako, may alias ako, oh, pero may totoong tao. Pero yun mga sa inyo, talagang fictitious. Hindi existing yung tao na tumanggap. Sino yun mga yun? Nagtatago. Nagtatago sila sa ilalim ng pangalan ng Mary Grace Piatos. At saka may mga doble-dobleng signature ni Mary Grace Piatos. Magkaiba yung pangalan pero pare-pareho yung signature. Sige nga. Hindi ba ebidensya yan? Sa pagtanggap ng recipient, ng pagtanggap ng confidential at saka intelligence fund. Mga recipient mismo na fictitious nga, sinasabi nga nila. Ito, isa pa. Para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang Ang impeachment po ay hindi planado. Nagkataon lang na nakitaan ng maraming violation. Yung pagtanggap, yung pag-disburse ng mga confidential at intelligence fund. Kasi pera ng taong bayan po yan. Hindi nyo po pera yan. Ha? Yan po ay pera ng taong bayan. At wala po kayong karapatang gastusin yan sa walang kapararakan. Ginagastos yan sa um, may ibubunga. Mayroon pong dapat paggagamitang importante. Hindi po yung kinukurakot na lang basta-basta. No? ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos Ayan. bilang umano'y bahid ng katiwalian. Yan talaga, popular yan si Mary Grace Piatos kasi siya yung unang-unang recipient na nandun sa una. Bakit naging popular yan? Unang-una, Mary Grace Piatos. Yung pirma ni Mary Grace Piatos, makikita mo sa ibang pirma ng ibang pangalan. Tapos makikita mo pa na pare-pareho yung ballpen na ginamit. Isang ballpen lang yung ginamit. Magkakaibang petsa pero isang ballpen ang ginamit. Pero mayroong mga pare-parehong signature na unang nakita kay Mary Grace Piatos. Yan yung inimbestigahan ng Quadcom nun, kung natatandaan po ninyo. Kaya po itong sinasabi ni Bibi Sara ay ewan ko lang kung magtatagumpay ka ngayon sa pasalamat ka dahil napaboran ka ng Supreme Court. Idiniklarang unconstitutional yung unang impeachment mo. Ngayon,
Makakatakas ka pa ba ngayon? Titignan natin kung makakatakas ka. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Yan na naman tayo eh. Walang paglabag sa paggamit ng confidential fund. Iyon nga ang tumanggap na na fictitious name eh. Hindi ba paglabag yun? Di ba dapat pag may alias, mayroon totoong tao? Inaalyasan lang para hindi siya makilala. Kasi confidential. Pero pag under investigation, hahanapin nila yung totoong tao, dapat na andun. Hindi mo makita yung totoong tao eh. Sa alias na Mary Grace Piatos, Jay Camote, at saka yung mga Tempura, McDonald, ano yan? Anong mga klaseng pangalan yan? O, di ba? Okay yung alias. Kaya lang, siyempre, dapat mayroon totoong tao. O, di ba? Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment Ayan na naman. at ang mga tinaguriang for later release O, maghahanap sila ng, pag yan ang binanggit mo, maghahanap sila ng ebidensya sa mga sinasabi mo. Sino-sino yung mga inoferan ng ganyan ng mga congressman? Sino yung nag-offer? Ayan. projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment. Wala daw kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso ng impeachment laban kay Sara Duterte. Naniniwala po ba kayo ron? Ngayon, kung naniniwala po kayo, pwede kayong mag-comment. Ngayon, kung hindi rin, pwede rin kayong mag-comment. At pag-usapan natin. Complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw Ito ang tinutukan niya rito, si Risa Hontiveros. na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Hontiveros. Ito, forward ko lang kasi hindi nakasama to. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupo Harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment. ng akbayan. Ng akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Okay, ito po. Kung walang kalakip na ebidensya ang reklamo, bakit todo depensa agad? No? Sa totoong laban, hindi galit ang sagot sa walang basihan. Kalmado at malinaw na paliwanag, dapat ang impeachment ay proseso, hindi hatol. Kung malinis ang konsensya, harapin ang aligasyon. Yun lamang. Hindi dismiss na parang scratch paper. Sa huli, hindi press statement ang maglilinis ng pangalan, kundi ebidensya at pananagutan. Sapagkat
Kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Mali. Hindi po ako naniniwala sa sinasabi niyo. Ang hindi press statement ang maglilinis ng pangalan, tandaan po ninyo, kundi ebidensya at pananagutan. Dapat nandito 'yan. Okey.